Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Lord to God. Nararamdaman po ba natin ang presensya ng Lord? Amen. Hallelujah. Alam nyo, ang ating topic for this month is God's presence. Alam nyo, yung presence ng Diyos, yun yung sumasama sa atin, yung kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Nais po ba natin na patuloy nating maramdaman ang kanyang presensya? Amen. Hallelujah. Ngayon tayo po ay mag-aral. Amen. Tungkol sa kanyang mga salita. Ready na po ba tayo? Amen. Thank you po. Alam niyo, hindi ko alam bakit ako naiiyak, pero kanina ko pa nararamdaman. Iba yung pakiramdam ko talaga. Naramdaman niyo rin po ba? Alam niyo, nais ng Lord na tayo ay dalhin sa kanyang presensya. Sa buong month of April. Amen? Kaya kapit lang po tayo, huwag tayong mawawala at lagi lang po tayo magbigay ng araw, ng oras para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Bago ang lahat, palakpakan po muna natin ng Lord. Glory sa Panginoon. Ito ay ang araw niya. Ito ang araw na nilian ng Panginoon. Amen? Para sambahin siya at papurihan. Ito ay binigay ng Diyos sa atin, isang araw, sa buong sanlinggo, 6 na araw para sa atin. Tayo magtrabaho, tayo ay nasa ating mga pamilya, pero may isang araw na nilalaan ng Diyos para siya ay katagpuin natin dito sa kanyang templo. Amen po ba? Ito ang araw ng Diyos. Amen? Yan. So, buksan natin yung Exodus chapter 3, verse 1 to 6. Amen. Salamin ko. Okay. Habang nagpapastol si Moses ng kawan ng kanyang biyenan na si Jethro, na pari ng Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto. At nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito, tingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi natutupok gayong nagliliyab. Nang malapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moses, Moses. Ano po yun? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinasamba ng iyong mga ninuno. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moses ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. Dito po sa bundok ng Sinai, doon nagpakita ang Panginoon sa pamagitan ng isang burning bush. Nagliliyab na punong kahoy na maliit, pero hindi siya nasusunog. Amen? Sapagkat iyon yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? At doon sa lugar na iyon, sinabi ng Panginoon, hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal ang lugar na ito. Amen? Doon yung nakita ni Moses yung presensya ng ating Diyos na si Yahweh. Amen po ba? Amen. So dito naman sa Revelation chapter 1, verse 12 to 18. Lumingon ako upang tignan na nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ng isang parang anak ng tao na nakasuot ng mahabang damit. At may gintong pamikis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niebe, at ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab, at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na sa magkabilay talim. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Sa verse 17, pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit pinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot.
Ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tignan mo, ako'y buhay ngayon, at nananatiling buhay magpakailanman. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Palakpakan natin ang Lord. Ito naman po, si Juan, si John, the Beloved, yung apostol ng Panginoon, na napunta siya sa lugar ng Patmos. At doon nagkaroon siya ng pangitain. Ang nakita naman niya ay ang Panginoong Hesus. Amen? Dahil sabi dito, siya ay nabubuhay. Amen? Namatay ngunit, ngayon ay buhay. Ang namatay at ngayon ay buhay ang Panginoong Hesus. Tama po ba? Nakita niya. Amen? At doon pagkakita niya, para siyang patay na bumagsak. Amen? So makikita natin sa dalawang senaryo na ito, na ibang-iba ang presensya ng Diyos. Hindi ito basta at ordinaryo lamang. Na kapag ikaw, humarap ka sa presensya ng Diyos, talagang matatakot ka. Amen? Siyempre, iba ang kabanalan ng Diyos, kalingningan ng Diyos. Na makikita mo, describe nga dito, di ba? Para siyang yung nagliliyab, parang apoy ang kanyang mga mata na nagliliyab. Ang kanyang buhok ay puti na parang niebe. Amen? Ang kanyang mukha ay nakasisilaw. Amen? So, nais mo ba natin makita yung ganun? Siguro pag tayo, Lord, ayoko pong tumingin. Katulad ni Moses, di ba? Tinakpan niya yung mata niya dahil ayaw niya makita. Dahil hindi niya kayang i-contain kung gaano ang kabanalan ng Diyos. Amen po ba? So gusto na ipakita ng Panginoon dito, ang Diyos ay hindi basta-basta. Iba ang presensya ng Diyos, hindi ordinary. Amen? Nais ng Panginoon na magpakilala sa oras na ito kung gaano siya kabanal, na hindi siya katulad nating ordinaryong tao. Iba ang ating Diyos. Amen? Kaya nararapat lang na tayo ay magpuri at sumamba sa ating banal na Diyos. Amen? Gusto ng Panginoon yung presensya niya iparamdam sa atin. Pero mararamdaman lang natin ito kung talagang naunawaan natin at naintindihan natin at nakilala natin ang tunay na Diyos. Amen po ba? Ang Diyos ay hindi nananahan sa gawa ng tao. Hindi siya nananahan sa mga rebulto. Amen? Ang Diyos ay nasa langit. At ang presensya niya, hindi nananahan sa magawalan ng kamay ng tao. Amen po ba? Amen? Makikita natin ibang-iba ang pakiramdam ng tao kapag nakita niya at naramdaman niya ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Nakita niyo po doon sa dalawang talata na binasa natin. Amen po ba? Hindi siya ordinary. Kaya wag natin siyang ituring na ordinary. Dahil iba ang Diyos. Ang kadakilaan niya ay walang hanggan. Ang kanyang presensya ay magpakailanman. Hindi mo siya kayang lagay sa isang lugar. Dahil ang lugar, itong ating mundo ay tungtungan lang ng kanyang paa. Amen po ba? Ituring natin ang Diyos na malawak at malaki. Na hindi lang basta-basta. Baka ang karamihan ng isip ng mga tao ay parang tulad lang siya ng tao. Hindi po ganun. Ibang-iba ang ating Diyos. Amen? At gusto niyo sa oras nito magpakilala sa bawat isa sa atin. Upang matutunan natin ang tunay at tamang pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Yung ating paggalang, higit pa doon ang gusto ng Panginoon. Ang gusto niya yung talagang may takot tayo sa Panginoon. Amen po ba? Asundan natin sa susunod na mga verse. Sa Acts chapter 2, verse 2 to 4. Nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmumula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napununto ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at sa kanilang lahat. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Amen po ba? So ito naman ay ang presensya ng banal na Espiritu. Amen? So ang bawat isa ay dinapuan ng dilang apoy. Sino po gusto nila na maramdaman ang Holy Spirit? Taas po yung kamay.
Amen. Willing po ba tayo na maramdaman ng Holy Spirit? Alam niyo, sa oras na ito, ipagkakaloob yan ng Panginoon. Sa pagtatapos ng ating mensahe, ang Panginoon, ang banal na Espiritu, ay tatanggapin ng mga tao nais tumanggap sa Holy Spirit. Amen? Kaya maghanda po tayo. Yung ating puso, alalahanin natin ng Diyos, ang Espiritu Santo, hindi ito nananahan sa marumi. Amen? Kaya, habang minaymensahe ang mga salitang ito, linisin na po natin ang ating puso. Prepare for the Word of God. Prepare for the Holy Spirit. Amen? Prepare for the presence of God. Amen. Kapag narito ang presensya ng Diyos, magkakaroon tayo ng mga sumusunod. Number 1, godly fear. Magkakaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Amen? Sabi ng unang Pedro, chapter 1, verse 17, walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ay sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag niyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Amen po ba? Amen? Palakpakan natin ang Lord. Kailangan natin meron tayong takot sa Diyos. Amen? Sa pangalawa, yung godly fear pa rin. Sa Gawa, chapter 9, verse 31, kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at matatag. At patuloy silang namuhay na may takot sa Panginoon. At sa tulong ng Espiritu Santo ay lumago sila. Amen? Palapakan natin ng Lord. Sino po ang gusto lumago sa Panginoon? Taas ang kamay. Anong kailangan? Magkaroon ka ng takot sa Diyos. Amen po ba? Paano ba yung may takot sa Diyos? Takot kang gumawa ng kasalanan. Lalo pag alam mo na, huwag mo nang sadyain gumawa ng kasalanan. Yun ang may takot sa Diyos. Amen po ba? Takot ka na mali kasi araw ni Lord to eh. Minsan nga lang isang linggo eh. Takot ako mali. Takot ka sa Lord, amen? Takot kang mang-chismis ng kapwa mo dahil ayaw ng Lord yun. Baka magalit ang Lord. Amen po ba? Amen? Takot ka na hindi magrespeto sa mga leaders mo. Dahil alam mo, yun ay God-appointed people. Amen po ba? Magsalita ng masama laban sa kanya dahil sila ay hinirang ng Diyos. Amen? Kaya dapat po, marunong tayong matakot sa Diyos. Ang taong laging gumagawa ng masama, hindi marunong matakot sa Diyos. Amen po ba? Alam niya, God is everywhere. Tama po ba yun? Alam niyo po ba na ang Diyos kahit saan nandun? Amen? Omnipresence. Kahit saan nandun siya. Kaya kahit anong ginagawa mo, tinatago mo man sa tao, nakikita ng Diyos. Kaya dapat malaman natin, maintindihan natin, kailangan natin matakot sa Diyos. Amen po ba? Alam niya yung paghihirap natin. Alam niya yung mga kasalanan natin. Pero ang Panginoon, hindi tayo kinukondena. Ang sinasabi niya, mahal na mahal kita. Kaya kong patawarin lahat ng iyong mga kasalanan. Ano man ang kasalanan ng tao, kayang patawarin ng Diyos. Ang gusto lang niya, matuto tayong matakot sa Diyos. Amen po ba? Number 2, magkakaroon tayo, divine guidance. Amen? Exodus 13, verse 21, sa kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap, at kung sa gabi na may pamamagitan ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Alam niyo, nung nasa ilang ang mga Israelita, meron silang guidance of God. Amen? May haliging apoy na nagdedire kung saan sila pupunta. May haliging ulap kung araw, haliging apoy kung gabi. Kaya meron silang liwanag. Amen po ba? Nakita niyo ma-imagine niyo yung scene. Sa ilang, wala dong apoy, walang kahit ano. Disyerto. Amen? Pero ang Diyos naglagay ng ulap para patnubayan sila sa kanilang paglalakbay. Naglagay ng haliging apoy para meron silang ilaw sa kanilang daraanan. At kung saan pumunta doon,
doon sila pupunta. Pag huminto yun, ihinto sila. Pag lumakad uli, lalakad uli sila. Amen. Alam niyo, sa panahon ito, parang ang ano na maramdaman yung ganun. Sabi nila, imposible na raw, hindi na nakikita ang Diyos. Pero hindi mo alam, iba ang paggabay ngayon. Hindi na halihula, hindi na mga apoy, kundi yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So dapat ito ay binabasa natin araw-araw. Upang makita natin kung kailangan huminto, kailangan lumakad, kung anong dapat gawin. Tama po ba? Amen. Huwag yung sarili natin gusto. Ay, gusto ko pumunta sa Boracay. Bukas pupunta ako. Hindi po ganun. Lord, kalooban niyo po ba na ako ay umalis? Kailangan sa lahat ng steps ng buhay natin, kinukonsulta natin ng Lord. Amen po ba? Amen. Hindi mo alam, baka may kapahamakan doon. Kaya lahat ng bagay, matuto tayong manalangin. Sa lahat ng bagay, konsultahin natin ang Diyos. Amen po ba? Alalahanin natin, wala na yung dating pagkatao. Tayo ay napako na kasama ng Panginoon. Galatians 2:20. Wala na yung dati. 2 Corinthians 5:17. Amen? So, iwan na natin yung dati nating pamumuhay. Ang dapat nakikita na sa atin ay isang bago na buhay. Buhay na napako kasama ang Panginoon. Wala na yung mga sariling gusto. Wala na yung mga makasalibutang pagnanasa. Amen po ba? Amen. Yan ang gusto ng Panginoon. Meron tayong divine guidance at every step of the way, habang tayo ay lumalakad papunta sa karya ng Panginoon, kasama natin ang Lord. Ariin natin kasama natin ang Lord. Ibig sabihin, lagi natin siyang kausapin. Napakahalaga po ng panalangin. Hindi lang tuwing gabi, umaga, o tanghalian, kung hindi lang sa pagkain, kundi lagi, oras-oras, kausapin natin ang Lord. Amen? Upang hindi po tayo magkakamali. At lalo na sa mga desisyon na mga kailangan natin gawin, kailangan konsultahin na muna natin ang ating Diyos. Amen po ba? Amen. Para hindi po tayo magkamali. Para hindi po tayo mailigaw. Amen po ba? Huwag yung sariling damdamin. Huwag yung makataong damdamin. Amen. Kundi ang gusto ng Panginoon ay konsultahin natin siya. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Matthew 6:32. Amen. Hanapin mo muna yung kalooban niya. Kalooban ba niya yung gagawin mo? Kalooban ba niya na pumunta ka doon? Amen. Hanapin mo muna ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Bago po tayo magdidesisyon. Kasi sabi natin, ang Panginoon Jesus na yung hari natin eh. So ang hari dapat siyang nasusunod. Amen po ba? Alalahanin natin, ayaw ng Panginoon na sinungaling. Sasabihin natin hari natin at tagapagligtas ng Panginoon, pero ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay natin. Amen? Amen. Number 3, magkakaroon tayo ng boldness and courage. Katatagan, katapangan. Amen? Yan. Sa Joshua chapter 1 verse 5 to 7, sinabi naman ni Joshua sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksayan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Amen? Palakpakan natin ang Lord. At pagkatapos sinutusan niya ang mga paring Levita, buhatin na ninyo ang kaba ng tipan at mauna kayo sa mga taong bayan. At iyon ang ginawa nila. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababati nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moses. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Ito ang event na tatawid sila ng ilog Jordan. Amen? At ginawa ni Joshua, matapang niyang sinunod ang utos ng Panginoon. Paunahin mo yung kaba ng tipan, pagkatapos mag-stay sila sa gitna ng ilog, at doon sila tatawid. Kung ikaw kaya sabihin ng Panginoon, pumunta ka doon diyan sa ilog ng Paranaque, dalhin mo yung mga kasama mo. Mag-aano ka ba na, Lord, baka hindi matuyo yung ilog, katulad nung kay Joshua. Amen? So 2 beses
nakaraan ang mga Israelita at nakatawid. Una yung Red Sea. Amen? Natuyo yung Red Sea at nakatawid yung mga Israelita. Yung pangalawa, yung kay Joshua. Natuyo at nakatawid ang mga Israelita sa ilog Jordan sa pamamagitan ni Joshua. Alam niyo sa atin, di mo kailangan tumawid ng ilog. Ang mga ilog na to ay yung mga problema at pagsubok na dinadaanan natin. Gusto ng Panginoon, meron tayong tapang at katatagan, boldness na tawirin ang mga bagay na nangyayari sa atin nang may pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. At gagawa ng daan ang Diyos. Amen po ba? When there is no way, God will make a way. Amen. Ang kailangan mo lang mananampalataya. Ano man ang dinaraanan mong problema, madadaanan mo yan ng may pagtatagumpay sa tulong ng ating Diyos. Amen? Ano man ang mga bagay na nahihirapan ka, andyan ang Diyos para tulungan tayo. Amen? At kaya-kaya niyang gawin, patuwiin ang dagat para makatawid ka. There is nothing impossible with God. Ang kailangan lang natin manampalataya tayo at tatagan natin yung ating pinananampalataya. Walang hadlang dapat sa atin. Ano man ang mangyari, gawan ka man ng masama ng kapwa mo, magpapatuloy ka pa din. Dahil alam mo, ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Amen po ba? Ang Diyos ang ating pinaglilingkuran, hindi ang tao. Ang tao, ang dami mo talagang makikitang mali. Amen po ba? Pero ang Panginoon, gumagamit ng tao para tayo ay turuan. Amen? Ang Diyos ang titignan natin. Focus our eyes upon Jesus. Fix our eyes upon Jesus, the perfecter and the finisher of our faith. Amen po ba? Hindi tayo marunong manampalataya noon, pero nagpakilala ang Panginoon. Kaya narito ka sa oras na ito. Tama po ba yun? Huwag mong sayangin yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos. Meron siyang plano sa bawat isa sa atin. For I know the plans I have for you, says the Lord Almighty. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Huwag natin sayangin ang pagtawag na naniniwala ang Diyos sa atin. Meron siyang gagawin sa inyo. God will do amazing things. Tulungan lang natin at ibigay natin ang ating puso sa Diyos. Huwag mo nang i-hold back yung mga bagay na gustong gawin ng Panginoon sa iyo. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Huwag nating hayaan na tayo ay maging abala sa anumang bagay. Meron pa bang masihigit sa Panginoon? Wala na. Amen po ba? Amen. At ang plano ng Diyos ay pagpalain ka. Hindi plano ng Diyos na gutumin ka. Amen. Gusto ng Diyos sa panahon na nagugutom ka, makilala mo siya na ang Diyos ay nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Amen? Amen po ba? Lahat ng pagsubok ay opportunity ng Diyos para makilala natin siya. Kaya huwag natin tanggihan ang pagsubok. Bagkus pasalamatan natin. Lord, salamat! May pagsubok ako. Ibig sabihin, may plano ka. Lord, ano ang tinuturo mo sa panahon ng ligligan, sa panahon ng pagsubok? Amen? Meron. May sasabihin ng Diyos. Amen po ba? Sabi niya sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love God and called according to His purpose. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, may plano ang Diyos. Mabuti man yan o masama, may plano ang Diyos. Buksan lang natin ang mga mata at huwag tayo puro reklamo. Ayaw ng Diyos nang nagre-reklamo. Hindi mo alam nandiyan na yung blessing. Reklamo ka ng reklamo na itataboy mo ang blessing. Katulad ng mga Israelita, andyan na yung lupang pangako, pero hindi nila narating dahil panay reklamo. Kaya sa panahon ng pagsubok, itikom natin ang ating mga bibig. Magsikap tayo na manahimik. Wala tayong ibang gawin kundi sambahin ang ating Diyos.
Pasalamatan sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Dahil lahat ng bagay na yan ay para sa ikabubuti natin lahat. Amen po ba? Ay palapakan natin ang Panginoon. Sa ating pagtatapos, John chapter 14 verse 15 to 21. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos, sabi ng Panginoon Jesus. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Sapagkat siya ay hindi nakikita o nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya. Sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit makikita ninyo, sapagkat ako'y makikita niyo, sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon, malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo'y may nasa akin at kayo'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at iibigin ko din siya. At ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Gusto po ba nating maramdaman yung presensya ng Panginoon? Nais ng Panginoon na bigyan tayo ng banal na Espiritu na lagi nating makakasama. Gusto niya iparamdam yung kapangyarihan niya. Sino po ang nais tumanggap ng banal na Espiritu? Tayo po'y tumayo, isipin natin ang Panginoon nasa ating kalagitnaan. Sa oras na ito, kung sa puso mo, nararamdaman mo na nais mo tanggapin ang kapangyarihan ng presensya ng Panginoon, lumapit ka dito sa harapan at lumuhod sa Kanya. Habang nakaluhod at lumalapit tayo, damhin natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ibigay natin ng buong buo ang ating isipan, ang ating puso, ang ating buhay. Isuko natin sa Diyos ang mga bagay na hindi natin kayang alisin. Bisyo, alak, babae, sugal. Kausapin natin ang Diyos sa oras na ito. Sa oras na ito, idalangin natin ang pagtubay ng banal na Espiritu. Walang karapat-dapat, oo. Hindi tinitignan ng Panginoon ang mga kasalanan at kakulangan. Ang tinitignan ng Panginoon ay nais mo siyang makasama at makapiling. Nais ng Panginoon na totoong lumapit tayo at sumuko sa Diyos. Huwag kang mahiya. Ang isipin mo, nag-aantay ang Diyos sa harapan. Walang karapat-dapat. Pero ang Panginoon ay mawawiin at mahabagin. Aariin tayong karapat-dapat at ipagkakaloob sa atin ang Kanyang kapangyarihan. Nag-aantay ang Panginoon. Lapitan natin siya. Idulog natin sa Diyos ang lahat ng mga problema natin.
Isama mo, Panginoon, ang iyong presensya. Idako mo sa lugar na ito. Hayaan mo makakita sila ng mga visions, O God. Hayaan mo maramdaman nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa oras nito, Ama, ano man ang mga kikita mo mga problema na isinusuko namin sa inyong paranal, mga sakit, karamdaman, Ama, ay pagalingin mo sa pangalan ng Panginoon. Pagalingin mo sa pangalan ng Panginoon Jesus at idako mo sa bawat ulo ng mga taong narito ang iyong kapangyarihan. Yasomi alana siya sa ikalomi alang siya lang. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Yasomi alana siya kasomi alana siya lang. Siya lang. Yasomi Jesus sa kaligin mo. Yasomi siya lang Jesus.